Problema kasi talaga eh. Hindi nag-aaral eh. Kaya ka napapahamak eh. Well, anyway, siguro intention yun. Diba? Makasalita lang. Dahil kapag nagsasalita siya, paniniwalaan ng mga alipores niya. Actually, kahit yung mga alipores niya, iba mga law students pa. Hindi man lang binibet yung sinasabi ni VP Sara kung saan nang galing. Nung sinabing fake news ako, patungkol sa pumunta, sinabi ko daw na pumunta siya sa Kuwait nang walang authority, travel authority. Kinagat ng mga alipores. Hindi man lang inalam kung saan yung sinabi ko. Kung saan ang galing. Kung totoo yung sinasabi ni VP Sara na sinabi ko na pumunta siya sa Kuwait. Pakinggan lang natin to. Napakaano pa ni VP Sara dito? Confident. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. O, di ba? Hindi naman niya alam kung saan ko sinabi. Pero react siya agad. Diba that's too irresponsible on her part. Basta yung ayos na allegedly, okay, so allegedly pa So alleged lang siya, ma'am, no? Wala tay video recording. Diba? Aminado siya, di niya nakita yung sinabi ko. Pero kinuha to ng mga alipores niya. Mga DDS vloggers niya. Sabi ko nga, iba pa, law students eh. Diba? Yung law student, magpaka-ano ka naman, kahit hindi pa kayo lawyer, umakto na kayo na parang, pwede na kayo maging lawyer. Kayong kuha-kuha ng basta-basta mga salita na hindi nyo pa nakikita kung saan galing. Katulad ni VP Sara, hindi ba para siyang binuyo mismo ng kanyang reporter kung ito man, reporter ay tao niya? Hindi ka ba nahihiya na sinusunog ka ng reporter mo para maging source of fake news ka? Diba? Naging source of fake news to because pinush ng reporter. The problem with her, sagot naman siya. Kagat sa fake news. Diba? May masabi lang. A statement at all, nagikan yun sa iyaha. And then isulti siya nga iyaha to. Okay, sige. O diba? Naniwala siya doon sa mga reporter niya. Wala siyang kaalam-alam. Sagot. Tapos sasabihin niya na fake news ang palasyo at ang PCO dahil sinabi ko na nagbiyahe siya ng Kuwait na walang travel authority. Diba? Paano pa ito magiging presidente kung hindi mo inaaral yung sinasabi mo? Diba? Ang hirap nun. Gusto lang ako karoon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yeah. Wala pala siyang nakita. Ba't ka sumagot? Yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. Wait, mga kaklid, ulitin ko lang to Bakit unfavorable ang ginawa ng Senado sa administrasyon? Administrasyon? Ito na naman, binanggit ko na sa inyo kahapon. Bakit sasabihin ni VP Sara, na fake news na naman siya dito bakit niya sasabihin na unfavorable sa administration yung ginawa ng Senado? Sino ba
ang nag-file at nagsubmit ng articles of impeachment. Di ba, House? Di ba? Oh. Sino ba ang pakiramdam unfavorable yung ginawa ng Senado? Di ba yung mga complainants? Kasi sila yung may concern sa pag-impeach sa'yo eh. Pangatlo, sinong concern? Yung mga taong gustong madinig ang paliwanag mo na ayaw mo naman magpaliwanag tungkol sa mga ginastos mo na confidential funds. Sino pa nasaktan? Kanino pa unfavorable yan mga kaklis? Nga, una House, pangalawa yung mga complainants, nandun nga si yung apo ni President Cory si Kiko D. Kasi complainant siya sa pangatlo or pangalawa na complaint. Pangatlo yata Which is pangatlo, mga tao na gustong madinig. Doon unfavorable yun. Pang-apat, kanino unfavorable mga kaklir? Definitely not administration. Sino yung apektado at sinasabing pwedeng unfavorable yung ginawa ng Senado? Sige nga, tingnan natin ang hula nyo kung kanino pa unfavorable yon. Tatlo lang sinabi natin, sa House, prosecutor, pangalawa, yung mga dating ibang mga complainants, pangatlo, yung mga gusto siya madinig. Ayan, si Kiko Aquino D, sabi ni Nimbus Cloud. Sino yung pang-apat na taong bayan? Yun na, hindi, kasama na yung isang tao na gusto siya madinig. Makapagpaliwanag siya. Sino yung pang-apat? Meron pang-apat. Ayun, may nakakuha. May nakakuha. Ayan. Sige pa. Bago ko basahin yung sagot. Sino pa yung, ayun, ang naapektuhan, unfavorable sa kanya, kay VP Sara. O, sabi ni Magbabakal, saan na? Teka lang, may nabasa ako. Mines Mandak. Sino yan, Andre? Baka si Libag yan. Ganun ba yan? Tayo, Ray. Libag yan. Oh, mukhang libag, no? Attorney. Yan po sa mga decision ng pakaraming joint venture ng Prime Hotel. Attorney, ang tagal naman. Eric, bago nagsona, may initial na dyan. Attorney, clue naman, sino yung vlogger na ilang take sa bar? Naku, alam niya na yan, Andre. Alam niya na yan. Na vlogger na mayabang. Alam niya na yan. Yung magaling na vlogger. Ayan. Si Sara. Bakit? Di ba? Bakit? Ba't unfavorable to yung kay Sara yung ginawa ng senador? Kasi gusto niya ng bloodbath. Hindi siya napagbigyan. Gustong-gusto niya daw isiwalat lahat ang katotohanan. Mga ebidensya niya. Pero hindi siya pinagbigyan ng Senado. Diba? Gusto niya bloodbath. Sabi ni Rudy Manuel, ngek, mali ako. Di ba? Definitely not administration. Sinabi na ng Pangulo yan, hindi ako pwede makialam dyan. Ako'y impeachable officer din. Diba? Mas marami pa siyang dapat gawin. Na hindi nakikita ng DDS kung anong ginagawa ng Pangulo. Bakit? Kasi nakasara yung mga mata nila katulad ng kanilang poon na si VP Sara. Walang nakikitang trabaho ng gobyerno, bakit ayaw alamin? Ito nga lang kwento tungkol sa sinabi ko, hindi alam Tapos nagkokomento, negatibo pa. O diba? Una, mga kaklir. Sige. Tapusin natin tapusin ko na, tapusin yung sagot ko, tapos bibigay ko ulit yung sagot. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Sinabi niya na Siya nagsabi na gumagawa ang kwento ang Malacanang PCO, siyempre particularly ako.
Dahil sinabi ko daw na umalis siya. Lahat ng reporter sa press briefing, alam nila yung sinabi ko. Kaya kinagulat nila itong sinabi ni VP Sara. Nandun sila nung sinagot ko na nasa ng whereabouts ni VP Sara, hindi nga alam kung nagtatrabaho o hindi. Dahil wala sa, di alam ng OVP spokes kung nasaan. Hindi niya alam kung nagtatrabaho ito. So, ngayon, ang sinagot ko, anong reaksyon patungkol sa whereabouts? Sabi ko, maliwanag sa briefing na pinakita ko sa inyo kagabi, wala tayong alam kung ano mang impormasyon patungkol dyan. Dahil nung tinawagan natin ang Office of the Executive President, Executive Secretary, ang kanyang travel authority lang ay July 5 to July 28. Papuntang Netherlands at saka South Korea. At pinakita ko mga clear na siya mismo nagsabi, kung di ako nagkakamali, baka June 29 to or June 30, basta within that period, yung naka-orange siya. Naka-orange siya na, hindi ako tayo nagkakamali, naka-orange siya na Filipiniana. Siya nagsabi na confirmed ang pagpunta niya sa Kuwait ng August 8. Pinakita ko sa inyo yun, yung Manila Bulletin na balita. Siya nag-confirm. Kaya tinanong sa atin yun na agenda weekend noong August 2. Ano po masasabi nyo dahil aalis ulit ang Vice President sa August 8? Saan galing yung August 8, mga kaklir? Sa kanya. Saan galing na aalis siya papuntang Kuwait ng August 8? Sa kanya. Pero tayo, sinabi ko, wala tayong impormasyon dahil wala pang request for the travel authority. Pangalawa, mga kaklir, common sense eh. Dapat ginagamit yan bago siya sumagot eh. Gamitin yung common sense. Dapat si VP Sara mas gamitin madalas ang common sense. Paano kung sasabihin na umalis siya ng walang travel authority? Vice-presidente siya. Public employee. Government employee. Diba? Yung mukha ba na yan, hindi makikilala sa immigration kung lalabas. Kaya sabi ko nga, kahit maglagay siya ng hood, katulad ng ginawa niya, kung tumakas man siya or what, pero may travel authority siya during the bagyo, pumunta ng Germany, kahit naka-face mask ka, nakunan ka, naka-hood ka, makikilala ka, na ikaw si VP Sara. So, paano kung sasabihin na umalis ka nang wala kang travel authority, vice-presidente ka? Required. Kahit personal trip yan, required na may travel authority. So, saan nakuha ni vice-presidente yung tapang ng loob, ang lakas ng loob na sabihin na sinabi ko, di ba? Na gumagawa ako ng kwento nung sinabi ko na nagpunta siya, past tense nagpunta siya sa Kuwait nang walang travel authority. So, sino gumagawa ng kwento? Di ba siya? So, ngayon, tanong natin, kailan ba talaga ang alis mo, VP Sara? Aalis ka ba ng August? Diba? Yun ang dapat abangan eh. Aalis ka ba ng August? Wait. Kung aalis ka man ng August, ano-anong bansa? Pangalawa, ang pangatlong tanong, nag-apply ka na ba? Or nag-request ka na ba for travel authority? Okay? Nag-request ka na ba? Sino nag-request? Sino ang nagproseso para magkaroon ka ng travel authority kung nag-request ka man? Diba? Pupunta ka ba ng Kuwait? Ano pa? Maliban sa Kuwait, may pupuntahan ka pa bang iba? Diba? Ilang araw ka mawawala kung aalis ka man ng August? Ghost lawyer na ghost VP, sabi ni Shiro Kansaki. Diba? Ilang araw ka ulit mawawala? May nag-text natin dito. Ako ayoko i-confirm. May nagsabi lang dito, confirm daw din yung Japan ng September. Hanapin nga natin sa balita. Mga akli, wait lang September 8 to Japan. Wait lang po. Pero
Pero, syempre, wala pa naman itong travel authority, malamang. So, mangyayari lang dyan, ma-apply siya. Diba? Wait lang, mga ka-clear. First 100 days, 2 days. Meron ako nakita. May nakita ko. Wait lang, mga. Okay. Law students na dati naka-leech sa'yo, the attorney, dati bida-bida ka sa kanya, ngayon, sobrang sinusuka ka na. Walang credit of insight. Walang credit of inside, utang na loob. Ronald MCGI, mukhang you're correct. Mukha. Ha? Diba? Dati, lahat ng videos ko, ginagamit nila. Ha? Dapat never kong ginamit. Kung hindi ako nagkakamali, wala akong ginamit ng mga videos nila. At sasabihin, ako pa yung nakinabang sa kanila o ako at mga vlogs ko ang napakinabangan nila. Diba? Tanda natin mga kaklira, I started YouTube channel, mag-start through video January 2020 nung pumutok ang bulkan. Anong bulkan yun? Taal. That's 2020. So, wala pa akong kilalang ibang vloggers. Mga ka-clear. At the time that I started, I tried to learn on my own. May nagturo sa akin mag-edit kasi at the time, video lang ako. So, paano sabihin? At the time, nasa radio na tayo. I have been sa radio, DCMM, way back 2007. I started talaga sa DCMM as guest lang because president ako ng IBP at the time, Caloocan Malabon na Botas, 2002 or 2001. 1999. Wow, bata ko pa nun mga. Really? Kung mapapansin niyo yun, ha? It's 1999. Nandun pa si Jel Santos Rilos. Nandun na ako. Hindi pwedeng sabihin na they made me. Tapos after that, 10 years tayo sa DCMM until natanggal, nawala ng prangkisa. And then after that, nag-abante ako. Ang program is Asintado. After that, DCXL, RMN. Wala pa ako ibang kilalang vloggers. Diba? Tapos, nag-vlog na ako noon. And then, siguro nakita nila, ginamit nila yung mga videos ko. Diba? Yun. Di bali na. Okay, next. Saan ako? Ito. So, okay na tayo mga kaklira. Ito ang sagot ko. Kasi, ito, di ba sabi ko nga, hindi pwede na mag-travel siya nang walang travel authority. Ito, nakita ko na mga kaklira. Wait lang ha. Nakita ako dito. Ito. Hindi pala to mga kaklira. Wait lang, may nakita kasi ako dito. Nakasalansan na yung travel niya eh. Teka lang ha. Parang siya rin nagsabi. Wait lang po. Pinagsabi Japan eh, pero parang wala pa ako nakita sa Japan. Wala pa ako nakitang news about Japan. Sa Manila Bulletin naka-line up, di ba? Wala na dito. Okay. Pinakita ko na sa inyo sa Manila Bulletin, di ba? Kahapon. Okay, nasaan na ba yun? But anyway, basta pinakita ko na sa inyo kahapon yung Manila Bulletin na siya mismo nagsabi, wait. Siya mismo nagsabi na siya ay pupunta ng Kuwait. August 8. Yan, natin. Dami na naka-line up eh. Marami na siya naka-line up na biyahe. At hindi galing sa atin yun. Okay. Ano na dito? Eh, sa inyo, pinakita ko na sa inyo kahapon, di ba? Manila Bulletin yun eh.
Hindi ko na makita ulit, mga clear. Anyway, so, ito naman sagot ko. Nung in-interview ako dyan, kasi lumabas yan, so, nasa play na kami nung na-interview ako. So, ito yung sagot ko, mga clear. Hindi ko alam kung napanood nyo na to. Ay, pumasok. Ay, pumasok. Wait up. Kung nasaan ang Vice Presidente. At ang sabi natin ito, wala tayong sinabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait nang walang travel authority. Natanong lamang tayo ito dahil hinahanap siya, no? At mukhang hindi din alam ng kanyang spokesperson kung nasaan ang Vice Presidente. At ang sabi natin ito, wala tayong alam sa ating panayam, sa ating press briefing, wala tayong alam o informasyon patungkol dito. Tinanong natin ang Office of the Executive Secretary kung may travel authority. Ang sabi niya, at that time, nung press briefing, may travel authority lamang siya for July 5 to July 28. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanyang panayam na wala siyang nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon, kung Sabado bago tayo pumunta ng India, na magpabiyahe ang Pangulo, ang Vice Presidente, papunta Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong information about that, wala tayong alam patungkol dyan. So muli, sana yung mga nagtatanong kay Vice Presidente, maging responsable sila para hindi nagiging source of fake news ang Vice Presidente kasi sumasagot siya na hindi niya natidinig kung ano sinabi natin. Diba? Paano ba naman na alamin mo muna, diba? Hanapin mo yung script, hanapin mo yung video bago ka sumagot. Diba? Katulad nito, i-compare ko lang mga kaklear. Nung tinanong si Eden Santos, si Pangulo sa Kapihan, about the GSIS, na nag-invest sa DigiPlus na online gambling app o online gaming, DigiPlus yun. Ano sagot ni Pangulo? Wala akong alam dyan in particular. Tapos, ang tinake up niya, yung online gambling. Pero yung tungkol sa GSIS, since wala siyang personal knowledge, in particular kung ano yan, he would not comment. Diba? Sabi niya, bakit para sa tingin ata ni BP ay may mga inuto at walang alam ng mga tao sa Pilipinas para paikot-ikutin ng ganyan. Nakakatawa ay ang mga naniniwala. Yun, hindi lang naniniwala. Kina-capture pa yon ng mga vloggers ni BP Sara. Ng mga alipores. Yusek, yung law student na yan, lagi ka kinok-call out. Fake news ka daw. Message ko siya. May ebidensya ka sa mga content mo? Tinawag ba naman akong hampas lupa? Ganyan ang utak ng mga DDS. Si Joy Canonisada. Yeah. Ang sa akin lang, di ba, you're law student, you should be responsible. Katulad yan, wala tayong sinabi. Pero pinick up mo or pinipick up nyo. So, sino fake news ngayon? Since fake news si BP Sara at kinakapture nyo, fake news din kayo. Diba? Kaya kayo tuloy napapagsabihan ng Rappler na fake news peddler eh. Diba? Oh. Napatawag pa kayo sa Congress as fake news peddler. Tricom. Kasi, kung ano lang yung sinasabi ng poon nyo, gina-capture nyo. Tapos wala kayo ebidensya. O sige, dare ko kayo. Saan yung proof na sinabi kong nagbiyahe siya sa Kuwait na walang travel authority? Past tense ha? Nagbiyahe. Dare ko. Saan? I will not be as irresponsible as BP. Huh? I will not be as irresponsible as she is. Ikaw gagawin yan. Kaya lang, pinipick up ng mga DDS. So, yung mga DDS na naniniwala kay BP Sara at kinakapture siya at
ginagrab pa yung kanyang content. Fake news peddler talaga kayo. Mapapatunayan tuloy yan ng Rappler. Sari is evidently incoherent magsita. Nothing genius in her explains. As she explains. Diba? Yun lang naman. Kaya ako ito tinikap ulit. Kasi nakita ko na actually mga akli, since may ganito yan kasi pagka kasama mga MPs sa abroad, normally, yung mga ganyang news, minsan may timing yan para ilabas. Hindi maglalabas agad yung RTBM dyan because ang priority dyan is yung MPC since they went with us. So, dapat lahat ng news ay sila yung mag-start o sila yung maglalabas. So, that's why I did not show it, diba? Kahapon, or pinost ko yan kahapon because MPC muna yan. So, nung nakita ko na meron na, then sabi ko, sige, take upin ko. Kaya yan kasi sinagot natin. So, dinidare ko na. Saan ko sinabi? Bibi Sara, ikaw na ididare ko. Saan ko sinabi? At gumawa ako ng kwento na sinabi kong umalis ka at pumunta ka sa Kuwait or Kuwait nang walang travel authority. Saan? Diba? Actually, sabi ko, finid lang ito sa akin nung tinanong ako sa agenda weekend. Wala akong personal knowledge nga at that time. Sabi ko, hindi ko nga alam kung, hindi natin alam, wala tayong personal knowledge kung ito ba'y personal trip. Yung pa sinabi ko Sabi ko, kung yan ang gusto niya, wala tayong magagawa, di ba? At hindi naman siya pipigilan dahil sasabihin na siya ay pinipigilan sa kanyang freedom of movement. Next, sa aking pagkakaalam, nawawala siya. Kaya yan natanong. Di ba? Nawawala. Nowhere to be found. Nowhere to be located ng kanyang spokes. Kaya sabi ko, ang pagkakaalam natin, wala tayong informasyon kung nasaan siya. No information at all. Pero tinawagan natin ang Office of the Executive Secretary. Ito lang yung travel authority na meron siya. So since yan lang ang travel authority, it means sa Pilipinas lang yan. Hindi siya makakaalis. So, diba? I mean, logic common sense. Sabi ko, unless pero siyempre nagtataguan at nadadaan sa backdoor. Diba? At anong ginawa ni Atty. Harry Roque. Walang record dyan. Pero nakapag-abroad. Pero in general, wala ka namang warrant of arrest from the ICC. Tapos you're going, di ba? You're having a world tour. Dapat meron kang travel authority. Kahit personal trip yan. Required yan.